ng Panginoon, maranasan po natin ang kanyang pangungusap. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, muli po kaming nagpapailalim sa inyong kapangyarihang magbigay ng kaunawaan, kapangyarihang kumilos, higit pa sa aming inaasahan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil kinikilala po namin ang banal mong salita na sapat para sa aming mga pangangailangan sa buhay. At kung kinikilala po namin ang pinakamalaking pangangailangan sa aming buhay ay ang spiritual na pagkain, makita po ito sa umagang ito. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na kumain ng masaganang spiritual na pagkain ngayon. Amin pong lasapin ang inyong kagandahang loob sa pamamagitan po nito. Higatan niyo po yung mga pisikal naming mga limitasyon at kahinaan. Panginoong Hesus, Banal na Espiritu, maghari po kayo sa lahat ng bahagi ng buhay namin habang nakikinig kami at pagkatapos naming makinig ng mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang panalangin namin. Amen. So nagpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin patungkol sa paksa ng pagbibigay. At pinaliwanag ko po sa inyo nung una ko pong itinuro ito 2 Sundays ago kung bakit kailangan nating pag-usapan ito, kung bakit kailangan nating maunawaan at matutunan ito kung tayo ay tunay na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kung tayo ay isang bahagi ng isang lokal na iglesia, ito ay isang hindi maiiwasang buhay na ating kasama at talagang bahagi po ng pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. At last 2 weeks, nakita po natin yung napakalaking kagandahang loob ng Diyos. At kung ano-ano yung mga ginagawa ng kagandahang loob ng Diyos na iyon sa buhay ng isang mananampalataya. Particularly sa buhay pagbibigay o pagkakaloob. At ginamit ang Panginoon at patuloy niyang gagamitin hanggang ngayon, hanggang sa susunod na Sunday, ang iglesia na ginamit din ni Apostol Pablo para hikayatin yung mga taga-Korinto sa kanilang pagbibigay. Ang buhay po ng mga taga-Macedonia. So last week nakita po natin, pinag-aralan natin for 2 Sundays yung verses 1 to 8 ng Ikalawang Korinto chapter 8. Ikalawang Korinto chapter 8. So sa unang 8 talata, nakita natin na ang motibasyon ng pagbibigay ay ang kagandahang loob ng Diyos. Wala nang hihigit doon. Kagandahang loob ng Diyos. Nakita rin natin na ito ang nagdudulot ng kagalakan sa pagbibigay sa gitna ng kahirapan. Kagaya po ng ipinakita ng mga mananampalataya sa Macedonia. At nakita nga natin doon kung ano ang kanilang literal na kalagayan. Sila ay naghihikahos. Pero sa kabila nito, sila ay buong kagalakan sa kanilang pakikibahagi sa gawain iyon. At pinakita rin nila na ito, ang kagandahang loob ng Diyos ay nagre-resulta sa kusang loob na pagbibigay. Kagaya ng kanilang ipinakitang halimbawa. Nagtutulak ito, una sa lahat, ng pagbibigay ng ating sarili sa Diyos. Bago pa man ang lahat, bago pa man niya natin ibigay ang kahit na anong bagay sa Diyos na katanggap-tanggap sa Kanya, ang unang-una niyang at unang-unang kailangan natin ibigay sa Kanya ay ang ating mismong mga sarili. Ating mga sarili, kagaya ng ginawa ng mga taga-Macedonia. At ang pagbibigay na dulot ng kagandahang loob ng Diyos ay nagpapatunay ng ating pag-ibig. Pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya at pag-ibig sa Diyos. Ngayon, sabi ko po sa inyo last 2 Sundays na itong 2 kabanata na ito sa Ikalawang Korinto, yung chapters 8 and 9, nag-agree po ang maraming mga pastor at mga scholars dito na ito na yung pinaka malaki, malawak, maliwanag na katuruan mula sa Biblia
ng tamang pagkaunawa tungkol sa pagbibigay. Hanggat gusto ko po sana na aralin natin ng unti-unti yung buong 2 chapters na to, hindi po kakayanin. At hindi ko po nakikita na kailangan natin gawin yun ngayon. So, pagkatapos po natin pag-aralan yung unang 8 talata sa chapter 8, tatalon po tayo doon sa huling bahagi ng chapter 9. Okay, dulo-dulo po yung pag-aaralan natin. Pero para makita natin yung connection doon, kasi nga magkabilang dulo, bigyan niyo po ako ng ilang sandali para makita lang natin kung ano yung mga sinabi ni Pablo doon sa gitna. Mula chapter 8, verse 9, doon niya nakita natin, mababasa natin doon na ito yung pinakadakilang halimbawa. Hindi yung mga taga-Macedonia. Ano ang pinakadakilang halimbawa ng Kristiyanong pagkakaloob? Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Sa chapter 8, verse 9. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng Diyos ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Kusang loob niyang ibinigay ang kanyang sarili. Kusang loob na pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo, na kanyang iniwanan ng kanyang hindi may kukumparang kaluwalhatian at kayamanan sa kalangitan, at niyakap niya yung walang kapantay na kahirapan, kadukhaan ng isang tao, upang, sabi niya doon sa verse 9, upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ano ang ibig sabihin nun? Bagamat taglay niya ang espiritual na kayamanan na hindi kayang ilarawan ng salita, ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian bilang Diyos, bilang anak ng Diyos, sinasamba sa kalangitan magpakailanman. Bago pa man siya nabuhay bilang tao, kusang loob pa rin niyang isinantabi yung maluwalhating kalagayan na yon at buong pusong tinanggap ang limitasyon ng pagiging tao at ultimately ang kamatayan na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Ginawa niya ito para lamang sa atin na dati walang kaparte, mga pulubi sa katuwiran ng Diyos. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa standard ng Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanyang mismong katuwiran, tayo po ay binigyan ng pabor at pagpapala ng Diyos. At tayo ay naging mayaman sa katuwiran ng Diyos mismo sa pamamagitan niya. Hindi po ito literal na pagiging mayaman at mahirap. Pero ito ang pinakamahalaga sa lahat. At pagkatapos niyang sabihin ito, sinabi niya sa verses 10 to 15, nagpapatuloy siya sa paghihikayat sa kanila. Kaya hindi pa siya tapos. Hinikayat niya na patuloy nilang tuparin yung kanilang mga sinimulang koleksyon. Kasi ginawa nila ito ng mga taga-Korinto a year ago. Pero nga, doon sa background po nitong sulat na to, nakita natin, nahinto sila. Hindi dahil nawalan sila ng kakayahan na ipagpatuloy yun. Kundi, sila ay na-impluensyahan ng mga false teachers. Kung saan, inimpluensyahan silang pagdudahan si Apostol Pablo. Pinagdudahan nila yung integridad ni Pablo bilang apostol ng Diyos. Kaya ngayon, na na-restore yun, pinakita dun sa chapter 7, huling bahagi ng chapter 7, 2 Corinthians, nung na-restore yun, binalikan niya ngayon yung una nilang naging pledge, o yung kanilang panata na tutulong sila sa mga nangangailangang mga kapatid doon sa Jerusalem. Kaya doon sa verse 16 to 24, last part ng chapter 8, sinabi niyang nagpadala siya ng 3 kapatid. Kabilang doon si Tito, makikita natin yan si Tito, at meron pang 2 mga kapatid sa Panginoon para mga siwa or sila yung maging manager nung ibibigay nilang tulong. Bakit? Para maiwasan yung anumang pagku-question pa doon sa paghawak ng kanilang ibibigay na tulong. Para tiyakin sa kanila na makakarating yung tulong nyo doon sa dapat itong patunguhan. Dahil malaking salapi yung kanilang inaasahang malilikob
At higit sa lahat, para makita nila na ito ay isang marangal na gawain sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. And then sa chapter 9, verses 1 to 5, konektado pa rin doon sa sinasabi niya, bakit niya pinadala si Tito at saka yung dalawa pang mga kapatid sa Panginoon? Dahil gusto niyang maging handa sila talaga pag pumunta sila doon. Kasi sabi niya diyan, pinagmalaki na niya itong mga taga-Korinto sa mga taga-Macedonia. Pinagmamalaki na niya sila, yung kanilang kagustuhan at kakayahan na tumulong. At ayaw niya na mapapahiya sila. Yung malasakit niya sa mga taga-Korinto pa rin, ano? Ayaw niyang mapahiya sila na pag dumating sila doon, bakit hindi pa kayo ready? Kumbaga parang ayaw niya na magmukhang sapilitan yung kanilang pagbibigay. Gusto niya na handa talaga sila. Makita na kusang loob naman talaga yung kanilang kagustuhang tumulong. So yun po yung kanyang patuloy na paanyaya sa kanila. And then dito po sa last part ng chapter 9 verses 6 to 15 na mahahati po natin sa dalawang mensahe ngayon at sa susunod na Sunday. Dito naman po sa chapter 9 verses 6 to 15, tinatalakay ni Pablo yung mga pagpapala. Ang gandang, gustong-gusto natin yung salitang pagpapala. Ang daling, parang kaakit-akit na salita pag sinabing pagpapala. Yeah? So sinasabi niya rito, pinapakita niya, ano-ano yung mga pagpapala ng pagbibigay. Okay? Sa tingin niyo magandang pag-usapan to? Magandang pag-usapan, di ba? Pagpapala to eh. Para lalo silang ma-encourage, lalo silang mahikayat na tuparin yung kanilang panata at yung kanilang patuloy na busilak na pagbibigay bilang tulong sa mga mananampalataya na naghihirap sa Jerusalem. So pinapakita niya sa atin ng 7. 7 pagpapala ng bukas palad na pagbibigay. 7 pagpapala ng bukas palad na pagbibigay. Okay, 7. Kaya nga hindi natin matatapos lahat ng ito. Pero ibibigay ko po sa inyo yung 7. Yung isa po dito, dahil gusto ko lang po na matandaan nyo lahat, yung unang letra, gumamit po ako ng Ilocano phrase. I hope tama ito. Okay? Sa unang pagpapala, makikita po natin, ano yun? Kasaganahan mula sa Diyos. Kasaganahan mula sa Diyos sa verse 6. Sa verse 7, kasiyahan ng Diyos. Kasiyahan ng Diyos. Sa verse 3, kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, kapangyarihan ng Diyos, verses 8 to 9. Pang-apat, katiyakan mula sa Diyos, verses 10 to 11. Pang-5, kaluwalhatian ng Diyos, verses 12 to 13. Kaluwalhatian ng Diyos. Pang-6, ito po yung Ilocano. Mamaya nyo na lang po ako kausapin kung may mali dito. Okay? Kararagti panagkabsat. Ang ibig sabihin po nun, panalangin ng mga kapatiran. Tama po ba? May objection kayo, mamaya na lang, sabi ko po sa inyo. So, kararagti panagkabsat, verse 14. Verse 7, kapuspusan ng pagkawangi sa Diyos. Kapuspusan ng pagkawangi sa Diyos. So, sa intention ko po na tapusin natin yung dalawa. Dalawa lang sa umagang ito. Bilang mga mananampalataya, paano tayo lalong mahihikayat na makibahagi sa gawain ng pagbibigay na bunga ng kagandahang loob ng Diyos, pagbibigay na hinubog ng magandang balita, at pagbibigay na nagbibigay luwalhati sa Diyos. Unawain po natin mabuti kung ano-ano itong mga pagpapala ito. At talangin ko na lalo po itong magkaroon ng resultang motibasyon sa atin. At seguridad na ito ay tunay na gawain ng Diyos, hindi ng tao lang. Tignan po natin yung una, ang kasaganahan mula sa Diyos. Ang kasaganahan mula sa Diyos. Verse 6, basahin po natin ulit ang verse 6.
chapter 9, verse 6. Mabuti po sigurong basahin natin ito ng buo muna. Chapter 9, verse 6 to 15. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob, at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha, ang kanyang kabutihan ay walang hanggan. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring na magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugod sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa nga ng nag-uumapaw na pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil dyan, magpupuri sila sa Diyos. Verse 14, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipinapanalangin dahil sa di masukat na kagandahang loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Purihin po ang pagbasa ng Panginoon, pagbasa sa salita ng Panginoon. At verse 6, balikan po natin yung verse 6. Ang unang pagpapala ay ang kasaganahan mula sa Diyos. Kasaganahan mula sa Diyos. Ito po ay isang simpleng prinsipyong hiniram ni Pablo mula sa buhay magsasaka. Okay? Literally, kung titignan natin, ang isang magsasaka na magtatanim ng konting butil ay makakaasa ba ng maraming ani? Hindi. Ang isang magsasaka ba na nagtanim ng maraming butil ay makakaasa ng maraming ani? Makakatugon tayo at makaka-agree po tayo sa ganung prinsipyo. Kasi gano'n naman talaga. Nagtanim ka ng ilang butil lang. Gusto mo marami yung ani mo. Di ba? Pero ano yung pinakagustong sabihin ni Pablo dito? Okay? Ano ba to? Ito ba yung isang scheme? Ito ba yung isang pamamaraan ng paghihikayat na magbigay ng marami na para bang may prinsipyo o konsepto na para kang tumataya? Bibigay ko to, pararamihin to ng Diyos. Ganun ba yung gusto niyang sabihin dito? Bibigay ko to, pararamihin ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Ganun po ba ang gusto niyang sabihin dito? Ito pong maikling pagkahalintulad sa pagsasaka ay malinaw na naglalarawan ng isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng pagbibigay ng isang mananampalataya. Okay? So, tignan po natin hindi itinuturing ng magsasaka na sayang ang paghahasik ng binhi. Di ba? Kaya nga niya ihahasik as many as he can. Dahil hindi man siya mananampalataya ni Kristo, pero meron siyang inaasahan na mas marami kasi ang aanihin kapag mas marami kang inihasik. Okay? Ikinalat. Dahil sa anihan, may makukuha rin siyang binhi para sa susunod na panahon. Di ba? Uubusin ko lahat ng binhi ko. Kasi meron naman ako magiging binhi sa susunod.
So hindi niya isipin na, ay magtitira ako para sa susunod, meron pa akong binhi. Hindi. Kaya't hindi nagtitipid ang magsasaka sa kanyang binhi o naghahasik ng kaunti lang. Yun ang kanyang pananaw dahil yun ang totoo. Buong pusong naghahasik siya ng marami, umaasa na pagpapalain ng Diyos ang kanyang paghasik ng masaganang ani. Nasa puso po yan ng isang magsasaka, whether mananampalataya siya o hindi. Pero kung nagtitipid siya ng paghasik, hindi siya makakaasa ng masaganang ani. Di ba? Ganoon din naman sa pagbibigay. So ngayon, I need to be very careful. Ano po? Actually, binago ko po yung unang pinrepare ko dito sa unang point na to. Binago ko to, nirevise ko to. Sa totoo lang. At talagang hiniling ko sa Panginoon, Panginoon, protektahan mo yung pangalan mo. Protektahan mo yung katuwiran mo, yung kabanalan mo sa Guiding Light Alavinus. Alam po ninyo kung sino yung mga dinadala nyo doon. At higitan nyo po yung aming mga limitadong pangunawa tungkol sa bagay nito. At dito po, sabihin ko ulit, yung prinsipyo na yon, kapareho po yon, ayon kay Pablo, sa pagbibigay. Ang saganang pagbibigay ay magbubunga ng saganang ani. Pero ang tanong, ito yung dapat natin tanungin. Anong klaseng ani ang bunga ng pagiging bukas palad ng pagbibigay? Anong klaseng ani yon? Ha? Anong ani yon? Maaaring iniisip natin, una, may mag-iisip sa atin, sandali lang, pastor, ha? Hindi ba makasariling motibo? May pagkamakasariling motibo yan, di ba? So, ibig sabihin, magbibigay ako kasi para umani, para bumalik sa akin. Siksik, digdig at umaapaw. Di ba, yun yung sabi. May part ng Bible na gano'n ang pagkakasabi. Di ba? O pa. Di ba magandang, di ba mali yatang motibo yun, pastor, ha? Ganyan. Hindi maaari ang pagpapalang matatanggap mo pabalik ang dahilan para magbigay ka. So, yun yung maaaring iniisip nyo sa sarili nyo, sa isip nyo. Mabuti nga na may pabuya ang Diyos. Pero hindi dapat yun ang batayan ng iyong pagbubukas palad, di ba, pastor? Di ba dapat kaya nga kusang loob eh. Di ba hindi bumalik to? Basta ibibigay ko to sa Panginoon. Di ba dapat ganoon, pastor? Pero bakit parang sinasabi mo dyan? Ma-encourage kami doon sa kasaganaan na pabalik. Alam niyo po, sa katuroang Hudyo, okay, makikita niyo sa Old Testament, nagkalat po yung prinsipyo na yung pagiging bukas palad, lalo na sa mga mahihirap, ay may kapalit na pagpapala. Tignan natin. Okay? Hawakan niyo po muna yung mga iniisip niyo. Okay, sundan niyo po ako. Kawikaan chapter 3 verse 9. Tignan niyo po yung kaisipan. At kanino galing tong kaisipan na to? Sa Diyos mismo. Sa Diyos mismo. Kasi nga, siya yung basihan nito eh. Siya yung basihan nito. Siya yung gagawa nito. Siya yung inaasahan nilang gagawa nito. Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10. Una, ang sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani. Siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kita ninyo, para kamalig mo ay lagi namang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi niya matutuyuan. Diba? Kita niyo yung konsepto? Okay, tuloy muna tayo. Chapter 11. Kawikaan pa rin po. Chapter 11, verses 24 to 25. Chapter 11, verses 24 to 25. Ito ang sabi ni Solomon, ang pinakamatalinong tao sa balat ng kasaysayan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang gandang mga prinsipyo, kawikaan, pangako ng Diyos. At ito mismo, kung titignan ninyo, yung sinabi ng Diyos mismo,
nung kinumpronta niya ang mga taga-Israel sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga ginagawa laban sa kanya sa Malakias. Malakias chapter 3 verse 10. Okay? Malakias chapter 3 verse 10. Ang sabi niya dito? Sabi niya po dyan, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Ang tinutukoy niya po dito, mga pagkain, mga pagkain lang po ang kanya tinutukoy dito. Ikasampung bahagi ng tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Tignan niyo yung sabi ng Diyos sa kanila, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Kaya galing yung prinsipyo na to? Sa Diyos mismo. Sa Diyos mismo. Kaya yun yung dala-dala ng mga Hudyo, ng mga Israelita hanggang ngayon. Old Testament yan, pastor eh. Diba? Sa New Testament, meron pareho ba? Pareho pa rin ba? Tingnan natin. Tingnan natin mismo ang Panginoong Kristo. Okay? Sa Lucas chapter 6 verse 35. Lucas chapter 6 verse 35. Luke chapter 6 verse 35. Ito po ang pagkakasabi ng Panginoon. Sa halip, mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala. Okay? Kung ano yung ginawa mo, yun ang babalik sa'yo. Yun ang prinsipyo ng magsasaka eh. Kung anong tinanim mo, yun ang anihin mo. Kung gaano karami, ganun din. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat siya'y mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marunong magpasalamat. Ano pa? Sabi rin niya sa Mateo chapter 6 verse 4. Matthew chapter 6 verse 4. Meron po akong gustong ipakita sa inyo dito. Matthew chapter 6 verse 4. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ng iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Anong sinasabi dito ng Panginoong Kristo? Doon sa Lucas chapter 6 at Matthew chapter 6. Pinapakita dito ni Jesus, actually inuutusan ni Jesus ang mga alagad niya, ang mga mananampalataya niya, na gawing motibasyon ang gantimpala ng pagpapala ng Diyos para sa ating pagsunod. Malinaw yon dito. Malinaw po yon na sinasabi dito. Na yun ang gustong sabihin ng Diyos. Ngayon, sa kasamaang palad, nakakalungkot, marami tayong maririnig na masasabi natin hindi tapat na mangangaral, pastor, leaders, kahit na sino nagsasalita sa harapan, gamit ang salita ng Diyos. Marami ngayon, mula noon hanggang ngayon, na binabaluktot yung ideya na to. Binabaluktot itong katotohanan na to, sinasabi sa mga tao na kung mas marami silang ibibigay na pera, mas marami rin silang matatanggap pabalik. Ganon itong turo dito ng iba. Okay? At meron pong may bibigay kong halimbawa, kasi ito totoo to eh. Okay? Unang-una, yung tinatawag na Word Faith Movement. Ano yung Word Faith Movement? Ibig sabihin nun, manampalataya ka sa salita mo. Maging positibo ka lang. Sabihin mo lang, mangyayari. Claim it. Angkinin mo na. Okay? Bukas. Uulan, walang pasok. Angkinin mo na. Okay? Ano pa? Lahat ng magagandang kapakipakinabang sa'yo. Literally dito, bibigay ko to, bukas, babalik yun. 3 beses pa. Sasabihin pa nila, angkinin mo na yan. Okay? Tapos yung tinatawag din na health and wealth gospel. Yung mabuting balita, imbis na yung mabuting balita tungkol sa kasalanan,
tungkol sa kabanalan ng Diyos, tungkol sa ating pangangailangan ng kaligtasan. Yun ang mabuting balita, di ba? Wala naman kami ibang tinuro sa inyong mabuting balita, kundi yun lang. Di ba? Imbis na yun ang ituturo nila, yung health, kalusugan, wealth, kayamanan, na mabuting balita daw, ang tinuturo nila ay, particularly example dito, magbigay ka. Okay? Magbigay ka kung ikaw mananampalataya ni Kristo at yun ay nagiging sukatan ng pananampalataya. Okay? Pag nagbigay ka, babalik yan sa'yo. Yun ang sinasabi nila. Ito yung pinakamatinding halimbawa na maiisip natin at talagang maririnig sa iba. Tinuturo ng mga nagtuturo nito na nais ng Diyos, okay, pakinggan nyo, sabi nila, nais ng Diyos na maging mayaman ng bawat mananampalataya. Hindi niya raw kalooban na maghirap ang mananampalataya. Wow! Kaya ang dami sumusunod sa kanila. At kung aangkinin mo lang yung pagyaman sa pamamagitan ng pananampalataya, okay, at maging positibo ka lang, matatanggap mo yun, kayamanan na yun. E paano kapag hindi? Which is nangyari naman talaga. Totoo, hindi naman lahat talaga ganun nangyayari. Hindi naman pinangyayari yun eh. Hindi lahat ganoon yung nagiging resulta sa kanila. So anong gagawin nila? Pag hindi nagkatotoo yung sinasabi nila ng gano'n? Ha? Baka mahina pananampalataya mo. Kulang yung pananampalataya mo. Magkano ba binigay mo? Ha? Kulang. Magbigay ka pa. Para ka namang walang pananampalataya sa Panginoon. Kita niyo kung paano nila tinutwist, pinapaikot, pinipilipit, binabaliktad. Yung prinsipyo na, ang ganda-gandang prinsipyo. Ang ganda-ganda ng katotohanan na binigay ng Panginoon. Ang pinakamasama dito, inoobligan nila ang Diyos na pagpalain yung ginawa ng tao. Hindi yung kagandahang loob ng Diyos ang dahilan na nagbibigay sa kanila, no? Pagpapalang binibigay ng Diyos sa kanila. Parang obligado ang Diyos, Lord, bibigay ko to ha, baka naman. Alam mo naman na wala na akong kakainin bukas, bibigay ko to sa'yo. Pag bukas wala, ano na? Nga. Nabiktima ka. Hindi ka pinarusahan ng Diyos, nabiktima ka. Okay? So ito yung ginagamit ng marami na panghihikayat na magbigay para sa, napakalinaw, para sa sarili nilang kapakanan. Sa sarili nilang interest. Ang ganitong uri ng makasariling pagnanasa. Tapos tignan nyo kung ano yung itinuturo nila sa kanila. Okay? Dito ka lang tumingin. Parang nakakulong ang buhay mo sa material na bagay. Dito ka lang mabuhay. Tapos lahat ng gagawin mo, may kapalit palagi sa Diyos. Tignan niyo yung patong-patong na maling katuruan na naidudulot nito sa kahit na kanino. Tapos nagiging masama ang loob nila sa Diyos. Akala ko ba, Panginoon, pag nagbigay ako, magkakaroon ako ng ganito. Babalik to sa akin, hindi ka dumapaw. Bakit ganon? Iwanan na lang sila ng mga tagapagturo. Asan sila ngayon? Hopeless. Hindi naniniwala sa Diyos. Mapait ang kalooban sa Diyos. Mayaman man o mahirap. Mayaman man o mahirap, binabalaan tayo ng Biblia na ang kayamanan ay may kakayahang manlinlang. Sabi ng Panginoon yan sa Marcos chapter 4, verse 19. Pakinggan natin mula sa bibig mismo ng Panginoong Jesus. Marcos chapter 4, verse 19. Ano sabi niya doon? Ito naman ang katulad ng mga binhing nalalaglag sa mga matitinik na halaman. So nagbibigay siya dito ng talinghaga tungkol sa mga binhi na nagre-representa sa mabuting balita. Sila ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, verse 19. Ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, kita nyo, ang liwanag, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang salita, ang mabuting balita, ay nawawalan ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi ito nakakapamunga. Deceiving ang pagnanais ng
kayamanan. Material na kayamanan. At yun din po yung sinasabi sa Kawikaan 23. Balikan po natin yung Kawikaan. Old Testament, New Testament, pareho pong nagpapatotoo sa katotohanan ito. Verses 4 to 5. Huwag mong pagurin ang sarili sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umiwas doon, sapagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y mabilis, simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Mabilis mawala, di ba? Literally. Paggastos lang, ang bilis eh. Parang dumadaan lang sa kamay natin. Yung ating mga sweldo, yung ating mga pera. Malinaw na sinabi ni Jesus na hindi natin kayang paglingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Sabi niya sa Mateo chapter 6 verse 24. Yung isa papanginoonin mo, yung isa kamumuhian mo. Hindi po pwedeng pareho. Hindi po pwedeng pareho. At sinabi rin niya sa Lucas chapter 12 verse 15, binabalaan niya tayo, sabi niya, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Hindi doon nakasalalay ang buhay ng tao. Hindi doon nakasalalay ang kahalagahan mo kung sino ka. Okay? At hindi pa siya tapos. Ang Diyos nagpaalala din sa pamamagitan ni Pablo kay Timoteo. Sa unang Timoteo chapter 6 verses 9 to 10. Unang Timoteo chapter 6 verses 9 to 10. Ang sabi niya sa mga kay Timoteo na ituro niya sa mga mananampalataya doon ay ganito. Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pamamagitan sa pananampalataya, at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kaya nga kung magbibigay ang isang tao dahil lamang gusto niyang yumaman, o kahit hindi yumaman, o sobra ka naman, hindi naman pagyaman agad yung gusto ko. Yung matustusan lang yung pangangailangan ko. Pero, attitude of the heart. Kung ibibigay mo yan, dahil sa puso mo, babalik na ng Diyos. Sa puso mo, pag wala ito, hindi ako mabubuhay. Ibig sabihin, sa pera, sa yaman, nakatuon ng iyong buhay. Ang pag-asa mo hindi sa Diyos. Na para bang pag nagbigay ka, para kang tumataya sa sugal. Okay? Ganun kasi yun eh. Sa totoo lang. Ito yung aanihin natin. Kahirapang spiritual. Kaya ang sabi ni Timoteo, dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Only to prove that hindi pala mananampalataya. Yung tinanim pala na binhi ng mabuting balita dahil niya sa kayamanan, pagnanais ng kayamanan, hindi namunga ng kaligtasan. So, kailangan nating unawain ito. So, Pastor, okay, naiintindihan ko yung sinasabi mo. So, ano nga yung point to Paul? Ano yung sinasabi mo na unang point natin na kasaganaan mula sa Diyos? So, hindi literal yon. Could be literal. Okay? Hindi ko sinasabi na hindi literal yon. Ibig sabihin, pinapaasa ni Apostol Pablo yung mga taga-Korinto. Yun yung alam nilang prinsipyo ng pagtatanim eh. It could be literal. At nasa sa Diyos yun. Kung gagawin niyang literal na ganoon yung anyo ng ani mo, ng ani, ng iyong pagtatanim. Okay? Pero, tingnan ninyo sinasabi niya rito. Hindi tinuturo ni Pablo na ito ay isang matalinong paraan ng pamumuhunan. Parang ng namumuhunan. Kung nagbibigay ka. Na kung magbibigay ka, mas marami ang iyong matatanggap.
na material na pagpapala. Okay? Kaya sabi ko, hindi palaging ganun eh. O pwedeng ganun. Totoo, sinabi ni Pablo na aanihin ng tao ang saganang bunga ng kanyang sariling kabutihang loob. Kaya nga tignan niyo yung prinsipyo natin nung una, kagandahang loob, kusang loob. Lahat yun, magkakasama. Hindi mo po pwedeng paghima-himayin yun, pag-chop-chopin yun, hiwa-hiwalay. Magkakasama yun. Pero ipinapakita ng sumusunod na talata, pag binasa pa natin yung susunod niyang sinasabi dito, ano ang sinasabi niya? Ang gusto niya sabihin? Pinagpapala ng Diyos ang taong bukas palad na nagbibigay. Definitely. Absolutely. Sa grasya at kagandahan ng loob ng Diyos. Hindi dahil nagbibigay ka. Malinaw? Hindi dahil nagbibigay ka. Kundi dahil sa kanyang kagandahang loob. At lalong-lalo na, hindi upang mag-ipon yung tayo, ng kayamanan para sa sarili. Kundi upang lalo tayo makasunod sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Maging mapaggawa ng mabuti. Tignan niyo yung chapter 9 verse 8. Tatalon lang tayo ng konti. Chapter 9 verse 8. Magagawa, okay? Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Bakit? Anong sabi niya po dyan? Basta tingnan niyo po yung Bible niyo. Baka magkapareho po tayo ng Bible eh. Upang sumagana kayo. Yan. Saan? Sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So kita niyo yun? Ibabalik ng Diyos yung ating pagkakawang gawa, yung ating pagbibigay, bunga ng kagandahang loob ng Diyos para patuloy nating magawa yun. Para patuloy nating magawa yun. Hindi para magkamkam para sa sarili natin. Hindi masama mag-ipon. Okay? Ang pinag-uusapan dito yung, again, estado ng puso. Saan tayo nakatuon? Magbibigay ako para, iniutos din ni Jesus. Actually, maliban sa chapter 9 verse 8, sinabi niya rin dito, binasa din natin kanina. Verse 13, ang bukas palad ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ng siyang, sa lahat, ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Kita ninyo? Yung testimonya. Verse 11, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang, again, ito pa yung pangalawa, upang mas marami ang inyong matulungan. Kita ninyo yung cycle? Di ba? Walang bara. Walang nagbabara doon sa tubo. Yung tubo, dumadalo yung tubig, tatapon yung tubig doon sa pag-aagusan nun, tuloy-tuloy yung daloy ng tubig para marami pang makarating na tubig doon sa bukirin. So mukhang hindi ko po matatapos yung pangalawa. Yung una lang. Para lang po mawala yung pangamba ninyo. Okay? Ayoko rin po mag-overtime. Dahil meron po tayong gagawin mamaya sa biyaya ng Panginoon. Okay? So, ito pong unang part na ito ay gusto ko po na maintindihan po natin ng mabuti. Okay? So, ito po yung isang napakahalagang prinsipyo na sumusuporta dito sa sinasabi ko po sa atin. At sa sinasabi ni Pablo. Okay? Ito yung tinatawag na other-centeredness. Okay? Sa iba tayo nakatuon. Mananalangin ka ng, Panginoon, pagpalain mo nga ako nito. Bakit? Kasi gusto ko lang. Kasi nanggit ako dun sa iba eh. Meron din eh. Hindi. Ang panalangin mo, Panginoon, pagpalain mo nga ako nito. Kasi gusto ko, nang nakita ko ito, gusto kong tulungan. Wala lang akong kakayahan ngayon eh. Kung bibigyan mo ako ng kakayahan sana, tutulungan ko sila. Yun yung malinaw na sinasabi niya dito. Yun yung motibo ng ating paghingi
sa Diyos, paghiling sa Diyos, bilang mga mananampalataya. At kasi, pinakamalaking kasi, sabi ng Panginoong Kristo sa chapter 6, verse 19 to 20 ng Mateo, buksan niyo po yung inyong Bible, chapter 6, verse 19 to 20, ito ang sabi niya, hindi kailangan ng interpretation. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. May nakakapasok na magnanakaw. Verse 20. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at walang kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Verse 21. Mahalagang babala. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Nasaan yung kayamanan natin? Doon ba sa pagkakaroon para dumami, para sa pansarili natin? Yun din yung nagiging motibo natin sa kung magpapasyaman tayo magbigay sa Panginoon? O dahil gusto natin na, Panginoon, mag-iipon ako ng kayamanan sa langit. Magpapatuloy ako sa paggawa ng ganitong mga bagay, sa pagtulong, sa kalooban mo, sa kakayang ibibigay mo sa akin, para makita nila yung buhay ng isang tunay na Kristiyano. Hindi nakatuon sa material na bagay at nagagawa ng higit pa sa limitasyon niya yung paggawa ng ganitong bagay dahil ang gagaling ko sa kagandahang loob mo sa akin. Hindi ako yung mapupuri, ikaw. Lastly, chapter 16 verse 9 sa Lucas chapter 16 verse 9. Lucas chapter 16 verse 9. Sabi ulit dito ng Panginoon. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Ito'y talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Okay? Nung sinabi sa kanya na may taong mayaman na may isang katiwala. So ngayon, sabi niya ngayon, sinumbong siya kasi siya ay tuso. Sinumbong siya ngayon ng ibang mga katiwala. So, nilulustay niya yung kanyang ari-arian. So ngayon, ang sabi niya, ganitong gagawin ko. Total, parang patatalsikin na ako dito sa trabaho ko. So ang ginawa niya ngayon, binigyan niya ng pabor yung mga sinisingil niya. Magkano utang mo? 1,000. Sige, bigay mo na lang 500. Magkano utang mo? 300. Sige, 100 na lang bayad mo. Okay? So, ginamit niya yung kanyang pagkatuso para, sinasabi ng Panginoon, magkaroon siya ng kaibigan. Okay? Para may tatanggap sa kanya kapag siya ay pinatalsik. Uy, pinababa mo yung utang ko eh. Sige, yan. Tulungan din kita. So, anong konsepto yung sinasabi niya doon ng Panginoon? Ito yung isang halimbawa na, bagamat ang pangit nung illustration, ang pangit na gumamit siya ng tusong tao, pero ang lesson dito, pinapakita ng Panginoon, gamitin mo ang kayamanan mo sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit at sa pakikipag-kaibigan. Hindi literal. Pakikipag-kaibigan na magdadala ng kaligtasan sa iba. Yung investment, sabi mo na investment na sinasabi niya dito. Sabi niya sa verse 9. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon, ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Okay? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ito ang nagkakaisa at hindi nagbabagong tuturuan ng Diyos patungkol sa isa sa mga motibasyon tungkol sa ating pagbibigay.
hindi mawawala at hindi mapuputol yung katotohanan na lahat galing sa kagandahang loob ng Diyos. Lahat ay nanggagaling sa Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Hindi natin makokontrol, hindi natin mamamanipula ang kalooban at kagandahang loob ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga sa kanya ang kaluwalhatian, sa kanya ang kapurihan lahat eh. Kasi pinasya niya na kahit hindi tayo tapat, pinagpapala pa rin tayo. Di ba? So, ang unang-unang pinapakita ni Pablo dito sa atin na motibasyon at pagpapala ng pagbibigay ay ang kasaganahan ng Diyos. Kasaganahan ng Diyos na pwede niyang piliin na hindi ipakita sa material na bagay. Pero kung ipapakita niyo sa material na bagay, ang layunin pa rin noon ay lalong makita ng tao at makita natin yung nag-uumapaw niyang kagandahang loob sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, hindi para maligtas, kundi para masunod yung kalooban ng Diyos. Kasi ito ang sabi ng Diyos na kalooban niya sa mga mananampalataya. Tito, dito na po ako magtatapos. Tito chapter 3. Tito chapter 3 verse 8 at verse 14. Tito chapter 3 verse 8 and 14. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. And verse 14, parehong linyahan. Turuan mo ang ating mga kapatid na sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapaki-pakinabang. Makita nila ng mga tao sa paligid nila, ng mga hindi mananampalataya, ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Magpapatuloy po tayo sa susunod sa mga natitirang anim. Hindi po ganoon kahaba yung aking inilaan doon sa iba. Doon sa pangalawa, medyo po. Pero sa kalooban ng Panginoon, ay makikita po natin lahat ito. At ayoko pong mapalampas natin ni isa man dito mula sa salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, ang tunay na kasaganahan sa buhay. Ikaw ang may karapatan na magbigay ng tunay na kahulugan. Ang kaisipan po namin pagdating sa kasaganaan ay may bahid ng kasalanan. Nalilimitahan po kami sa aming paningin, sa aming pag-asa, sa aming pananampalataya. Dahil nandito pa rin po kami sa makasalanang mundong ito. Pero Panginoon, ngayong umaga, ang panalangin ko na ay makatulong po itong aming pinag-aralan para humigit po sa limitadong paraan yung aming paningin, yung aming pagkakita, pagkaunawa, doon sa kasaganaang nanggagaling po sa inyo. Yung kasaganahan mula sa iyo, Panginoon Diyos, na ito ay may layunin. At hindi ito maaaring maging para sa sarili lang namin. Dahil hindi ka magkukulang sa amin. Hindi mo hayaang magkulang ang iyong mga anak. Sabi niya ni David, sa buong buhay niya, hindi niya nakita ni minsan na ang alagad, ang anak, ang lingkod ng Diyos ay nanlimos. Ibig sabihin, hindi mo pababayaan ang aming pangangailangan. Kung alam mong kailangan namin yon, bibigay mo yon. Kaya Panginoon, maging taos-puso, maging dalisay po ang aming puso sa pagsunod sa inyo dito sa inyong kalooban ng gawain ng pagbibigay. Kung kami tunay na mananampalataya ninyo, nagtitiwala po ako sa inyo na ipapaunawa niyo ito ng malinaw.
at gugwardyahan niyo po itong katuruan na ito laban sa mapanlinlang nagawa ng kaaway sa puso't isipan po ng inyong mga anak. Maging sa puso't isipan ng hindi pa sumasampalataya sa inyo. Panginoon, iadya niyo po ang ganitong klaseng resulta. At manatili po, Panginoon, na mabigyang kapurihan, kaluwalhatian, parangalan, ang inyong kagandahang loob sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang bawat isa na nandito ngayon. Ikaw po ang makitagpo. Ikaw po ang kanilang katagpuin sa kanilang mga pinaka-personal at espesyal na kalagayan at pangangailangan. Hindi ko po kayang abutin ng lahat ng yun. Pero kayang-kaya mo yung abutin. Ano mang aspeto ng kanilang buhay. Kaya Panginoon, dumaloy po ng masagana ang iyong hindi masusukat na kagandahang loob sa aming buhay. Sa pinaka-praktikal, maraming praktikal na paraan sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. At patuloy po tayong sama-sama muna.